Itong video na to ay para po sa mga nagsisimula pa lang o naguguluhan kung ano nga ba ang freelancing. So ano nga ba ang freelancing? Freelancing are typically employed for certain projects that require specialized skills. Sa next video ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang skills na kailangan mong matutunan bilang isang freelancer. Ngayon, focus muna tayo kung ano nga ba ang isang freelancer at kung ano ang pros at cons nito. Ang freelancing ay isang uri ng trabaho kung saan ang isang tao ay nagtatrabaho bilang isang independent contractor at hindi empleyado ng isang kumpanya. Bilang freelancer, ikaw ang nag-aalok ng iyong serbisyo sa iba't ibang kliyente o proyekto, kadalasan sa pamamagitan ng kontrata o agreement, sa halip na magtatrabaho sa isang employer. At ang freelancing po ay hindi kailangan ng educational background. Kumbaga, kailangan mo lang matuto ng mga skills. Halimbawa po ay social media management, graphic design, video editing at iba pa. Characteristics of a freelancing. Number 1. You have a free time. Bilang isang freelancer guys, may control ka sa iyong oras. Maaari kang magtrabaho kung kailan mo gusto, basta tapusin mo ang proyekto sa tamang oras. Number 2. Remote work. Kadalasan ginagawa ito online. Online po talaga. Kaya pwede kang magtrabaho kahit nasa bahay o kahit saan basta may internet ka lang. Number 3. You are free to choose your client or projects. May kalayaan kang pumili kung sino ang kliyente mo at kung anong klase ng trabaho ang gusto mong tanggapin. Guys, marami pong trabaho ang pwede mong gawin bilang isang freelancer, katulad ng data entry, UX UI design, graphic designer at iba pa. Number 4. Bayad kada projects o oras. Ang freelancer ay karaniwang binabayaran base sa dami ng oras na ginugol mo sa proyekto o sa kabuuang output na na-deliver mo. Skills of a freelancer. Ang freelancing ay maaari para sa iba't ibang larangan tulad ng graphic design, social media management, waiting o content creation, programming, web development, virtual assistance, online tutoring at iba pa. As a freelancer guys, wag po tayong mag-focus sa isang skill lang. Kailangan po nating matuto ng mas maraming skill. Kailangan po nating maging flexible dito dahil hindi po lahat ng client ay magbibigay ng isang task na isang skill lang ang kailangan. Dito naman po tayo sa challenges of a freelancer. Guys, wag po tayong mapanghinaan ng loob dahil lahat po ng trabaho ay may hamon po talaga. Challenges of a freelancer. Unang hamon po bilang isang freelancer ay walang kasiguraduhan sa regular na kita. Hindi po katulad ng regular na employee na may regular na sahod buwan-buwan or weekly. Ang freelancing po ay wala kang employer na magbibigay ng regular na sweldo para sa iyo. Kaya kailangan mo talagang magsikap na makahanap ng client at magkaroon ng maraming skills dito. Kumbaga, the more skills you learn, the more client you have. Ikalawang challenges ng isang freelancer ay ikaw ang nag-aasikaso ng iyong mga dokumento. As a freelancer po guys, kailangan nyo po matutunan gumawa ng mga paperworks. Halimbawa po ay ang paggawa ng contract papers o iba pa. Pangatlong challenge ng isang freelancer guys ay walang fixed na benefits tulad ng healthcare o paid leave. Sa freelancing guys, wala po dito mga benepisyo. Di po tulad ng regular na trabaho na may PhilHealth, Pag-ibig o SSS. Next po natin tatalakayin ay ang mga advantages ng freelancing. Unang advantage ng freelancing ay flexible na schedule. Sa freelancing po ay wala pong humahawak ng ating oras, kaya marami po tayong magagawa at gagawin mo ang projects mo kung anong oras mo gusto. Pero depende pa rin po ito sa kung gaano kadami ang task na kailangan mong gawin, lalo na kapag kailangan na talaga ito ng iyong client as soon as possible. Pangalawang advantage po ng isang freelancer ay you have a chance to more projects. Sa freelancing po ay maaari kang gumawa ng iba't ibang projects, pero depende po ito sa skills na mayroon ka at sa kakayahan mo. Guys, kung baguhan ka pa lang as a freelancer, mas mabuti na isang project lang muna ang kukunin mo. Number 3, no fixed employer. So you can work with several clients at a time. Sa freelancing po ay pwede kang mag-deal ng dalawa o marami pang client ng sabay-sabay. Ito po ang technique ng mga freelancer na nagkakaroon ng 6-digit na kita.
Pero kung beginner ka, mas maigi na focus ka muna sa isang client at magtyaga sa mas mababang kita. Hindi po totoo na magkakaroon ka kaagad ng mataas na kita. Depende po yun sa kakayanan mo na magkaroon ng client at gaano kadami ang skills na natutunan mo. Depende na rin sa experience mo at kung gaano kaganda ang portfolio mo na mai-present mo sa client mo. Ang freelancing ba ay para sa lahat? Guys, ang freelancing po ay hindi po para sa lahat. Kailangan mo po mag-invest ng time o maglaan ng pera para maging isang freelancer. Unang-una, kailangan mo pa matuto ng iba't ibang skills. Hindi po recommendable na mag-quit ka sa trabaho mo para mag-freelancer na wala kang ipon kung may binubuhay ka na pamilya mo. Para po ito sa may free time or mga walang ginagawa at nasa bahay lang. Kasi kailangan mo talaga maglaan ng panahon para dito. Lalo na hindi po kaagad nakakakuha ng client ang isang freelancer kung baguhan. Kailangan mo din mag-invest ng gamit tulad ng laptop at malakas na internet. Paano ba matuto bilang isang freelancer? Matututunan mo maging isang freelancer sa pamamagitan ng YouTube tutorials and online courses. Kailangan mo matutunan ang mga skills bilang isang freelancer. Recommendable din ang pagtatanong sa ChatGPT sa mga skills na gusto mong matutunan. May website din na nagbibigay ng step-by-step lesson sa skills na gusto mo, ang Experleo. Ang recommendable rin na online course ay ang VA SMM Hub. PM nyo lang ako sa Facebook page ko para ma-refer ko kayo dito. Mura lang po ang course na ito at tutulungan na rin kayo hanggang sa makahanap kayo ng client. Yun lamang po at mag-comment lang kayo kung anong skills ang gusto nyo matutunan para magawa natin ng video. Audio Jungle.